Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Magloba sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, paano ko ang mga magulang na dating nag-alaga sa iyo, siya naman ang ngayon tahimik na naghihintay ng pag-aalaga mo? At paano kung ang pag-aalaga sa kanila ay hindi lang responsibilidad, kundi isa sa pinakamagandang paraan ng pagbabalik ng pagmamahal. Good news! Pag-uusapan po natin ngayon ano-ano ang dapat malaman at gawin para maalagaan mabuti si nanay at si tatay sa kanilang katandaan. Sa ating episode na Matanda na si nanay at si tatay. Pag-uusapan din natin ang mga paraan to make exercise a daily habit. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa patuloy yung pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Magloba. Okay, at syempre, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala po namin, one idea or in this case, one quote can change your life. Ang Tulong Pampagana quote natin sa araw na to ay, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Sabi yan ni Tony Gaskins. Ganda po niya, kapamilya. Gusto mo bang matupad ang yung mga pangarap o tawag nila dreams sa buhay? Dapat ito po yung paniwalaan yung mabuti. Ilagay niyo po sa isip at puso niyo. Listen, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build their dreams. Oh, ang ganda, no? Kumbaga, sabi nga dito sa Tagalog, if you don't build, pag hindi ka nagpursige, Hindi mo tinanabaho yung pangarap mo sa buhay. mo, no? May kukuha sa'yo para trabahuin Yung pangarap nila. Oo. So, sa totoo lang, halos lahat ng tao ay may pangarap sa buhay, di ba? Kaya lang, marami sa kanila ang hindi gumagawa ng tamang hakbang para matupad ang mga ito. Pero marami sa kanila ang gumagawa ng tamang hakbang para tulungan ng iba na makamit ang kanilang pangarap. Totoo po, every time po tayo nagtatrabaho sa kumpanya, yung may-ari po ng kumpanya, may pangarap yun. Oo. At tayo po, nagtatrabaho doon, hinahire tayo ng may-ari ng kumpanya para tulungan siyang abutin ng kanyang pangarap. So, yun napaka-importante po. Dapat po, alam po natin may pangarap tayo pare-pareho. Yes. Pero, let's build our dreams. Hindi po masamang tumulong sa pangarap ng iba. Siguraduhin lang natin, habang tinutulungan natin sila, naabot din natin ating Oo. Kaya nga sabi nga, bakit nga nangyayari yung mga ito, di ba, na dahil hindi sila naniniwala that if you don't build your dream, someone else will help you or someone else will hire you not to build theirs. So, kumbaga tama yung sinabi mo kanina Hindi naman na sinasabing masamang tumulong Hindi sa po. iba, di ba? Para makamit yung kanilang pangarap. Pero mas maganda na hindi lang sila ang nakakakamit ng pangarap. Dapat ikaw din. So po yun ba, napaka-importante po nun, hindi dahil nagtatrabaho ka mali. Hindi po. Pwede po yun. As long as habang nagtatrabaho kang tinutulungan mo yung pangarap ng iba ay mabuo, dapat yung pangarap mo rin nabubuo. Number one. Number two, pwede naman pong gawing stepping stone yung trabaho mo ngayon yes. para tulungan yung iba sa kanilang mga pangarap para one day yung pangarap mo naman po ang makuha mo. Ang ganda na sinabi mo kanina na okay sana kung ang pagtulong mo sa iba na makamit yung kanilang pangarap, inatutupad din yung pangarap yun sana gusto natin. Parang dual purpose, ano? Ang masakit mong katotohanan nito ay masakit. Maraming pong tao araw-araw pumapasok sa kumpanyang di niya gusto para matanggap yung sweldong di niya gusto, para magtrabaho sa boss niya di niya gusto. At in that situation, hindi niya po naabot yung kanyang pangarap. Yes. Yung po ang malungkot na problema. Oo, kaya nga, pero kung ang pagtulong mo sa iba, hindi naman natutupad yung mga pangarap mo, dapat mag-isip-isip ka mabuti, di ba? At gumawa ka ng hakbang tungo sa iyong mga pangarap. Yan po, marami po kaibigan na meet namin lately. Okay, dito po sa Amerika na, sila po ay nagdesisyong magtayo ng sarili nilang kumpanya kahit medyo mahirap, ganyan. Pero as we look at them right now, unti-unti po yung kanilang mga pangarap na sarili, na pangarap nila nung nagtatrabaho pa sila, ay unti-unti na pong natutupad. Kaya tandaan nyo if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Ang tanong ay ito, kung nagtatrabaho ka sa iba ngayon, pag-isipan mo po ito tanong
maaabot mo ba ang iyong mga pangarap habang nagtatrabaho ka sa kanila? Kung okay, kumabot mo, tuloy mo yan. Pero kung may pangarap ka at sa tingin mo habang nagtatrabaho ka sa kanila ay hindi mo maaabot yung pangarap mo, mag-isip-isip ka na. At ano pa ang hinihintay mo? Yan. Sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo that if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Yan. Para mas maging matagumpay ang buhay po natin, sana paniwalaan natin. At sigurado po kami, pag ginawa niyo po ito, maraming magbabago sa buhay niyo. Baka for the next few days, mag-isip ka na, ano gagawin ko? May resign ba ako? Hindi. Pwede pong turning point yon. Pero hindi po namin sabi mag-resign kayo. Pwede pong magpaplano ka after 3 years, after 5 years. All we're saying is this, work to make sure you fulfill your dreams. Oh, at by the way, bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang kagandahan mula kay Elaine Alberto, owner of Gravitas Med Spa in Santa Clarita, California. Elaine? Kapamilya, let's continue with a few more practical tips to help prevent pimples. First, change your pillowcases regularly because while you sleep, oil, sweat, bacteria can build up on your pillow and transfer back onto your skin night after night. Second, clean your cell phones regularly. Your phone touches your hands all day and then touches your face. It's one of the most overlooked sources of bacteria. Third, drink more water and eat healthier foods. Your skin reflects what's happening inside your body. Hydration and good nutrition can help your skin look its best. And here's a big one. Don't pop your pimples. It may seem satisfying in the moment, but it can lead to inflammation, dark spots, and even permanent scarring. This is Elaine Alberto reminding you that beautiful skin isn't about being flawless. It's about taking care of yourself every day. If you'd like professional skincare advice or treatments, visit Gravitas Med Spa on Instagram or Facebook. Looking forward to seeing you. Until next time. Thank you so much, Elaine, for helping others look and feel their absolute best. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Aveline Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay kami ng mga tips na continually magpapaganda ng buhay nyo. Pag-uusapan natin ngayon ang isang internet article on how to make exercise a daily habit. Galing po yan sa Nutrition Source. Marami po tao gustong makapag-exercise on a regular basis. Yung pong critical po sa exercise, dapat maging regular kahit maiksi, pwede mahaba, walang problem. Minsan nahihirapan sila. Makinig po kayo sa mga tips na to, baka ito na ang hinihintay. Oo, dapat daily, hindi Hindi naman kailangan daily, regularly. regularly. Pwede nga twice a day, twice a week, thrice a week. Okay. So, pwede po yan. Hindi mo kailangan araw-araw. Pero, dapat mayroong regularity. Oo, pero sa pag-uusapan natin dito, katulad na nabanggit natin galing sa Nutrition Source, ang tip na bibigay is how to make exercise a daily habit. Kasi Okay. po, pwede mag-exercise daily. Ito po mga paraan. Okay, number 1, piece your workout together. So you don't need to get all your exercise ng one time, big time. Mm-mm. No? Pwedeng 10 minutes in the morning, pwedeng sa tanghali, meron ulit. Sa gabi, meron ulit. Kasi it can give as much benefit as 30 minutes all at once. So, hindi mo kailangan one time big time na 30 minutes. So, pwede putol-putulin. Unay-unay lang. Kung nahihirapan po kayo, kasi po ito po, pag nasanay na kayo and you have the group already of doing it, kumisan kaya nyo ng 20-30, kayo papipigilan yung sarili nyo para tumigil. Pero kailangan mas simulan kahit maiksing oras. Correct. Nangyari sa akin yun. Number 2, move your feet before you eat. Yan, ganda po. Move your feet before you eat. Para ibig sabihin, mula sa araw na to, meron kayong battle cry. I will move my feet before I eat. Ano yan? Pwede kang mag-hit the gym or go for a 20-minute walk, no?
kasama yung mga kasama mo sa bahay or co-workers mo or and bago ka kumain. Okay. No? Ang ibig sabihin po, pagising pa lang sa umaga, pwede po nyo gawin to. Hindi ako kakain hanggat di ako nag-exercise ng 10 minutes. O hindi ako naglalakad ng 20 minutes. Ibig sabihin, gawin nyo pong parang I will Prerequisite. only do this if I do this. Hindi ako kakain kung hindi ko nagawa to. Yung pag ginawa niyo po yan, there's a big possibility na bago kumain, hindi pa ako nag-exercise. Hindi pa. So because of that, nati-trigger po to remind yourself, I need to move my feet before I eat. Huwag niyo po kakalimutan niya quotation na yan. Magpapabago yan sa buhay. Oo, gagalaw-galaw muna yung paano. Number 3, try a pedometer. Ano yan? Ito yung mga step counters, no? Ito yung easy way to motivate yourself to be active. So, pwede kang mag-work up to 10,000 steps. Kasi marami po nagsasabi, dapat at least for us to be active, at And least healthy. 8 to 10,000 steps a day. At least. Ang problema, sir, bibilahin ko yung hakbang ko. Bawat hakbang, 1, 2, 3. Pwede rin po yun kasi exercise po. Pero hindi po. Marami na po ngayong gadget. For example, Katulad pedometer ito. po. Marami pong phone. Hindi pala phones. Meron din ang phone. And Marami watch. pong watches na pwede mabilit. Hindi nyo kailangan nyo napakamahal, pero mura-mura, na nagmo-monitor po ng step count nyo. So that, for example, tanghali na, nakaka 2,000 ka pala. Kailangan ko Kulang mag-exercise. pa. Kailangan ko na Oo. lumabas. Ibig sabihin, it will trigger you to tell you na you need more. Or, it will tell you, well done, good and faithful servant. Naka 10,000 ka o naka 8,000 ka. So, it gives you that feeling na, nagawa ko dapat ko gawin. But kailangan nyo po ng simple watches na nabibili po sa mga stores as cheap as $20, $30, $40. Hindi po kailangan bumili ng $300, $400. It will help you monitor Yes. your steps. Oo, kasi mas maganda na mo-monitor mo Mhm. tsaka nabibilang mo talaga. Mm. Number 4, turn off the TV, computer, Bakit? smartphone. Mm. Kasi alam nyo ba, cutting back on screen time is a great way to curb your sit time. Yan. Kasi marami sa atin yung sit time di ba? So, lumalaki tuloy ang bilbil, di ba? Lumalaki ang tiyan. So, move around instead by visiting the gym or even cleaning the house. Kasi the moment you cut on TV, tatayo ka. Oo. Kasi pag bihira naman po nanonood ng TV na nakatayo, nakaupo. So dahil kinat mo, wala kayo bang gagawin. Kasi pag nakarap ko sa TV, para pag 1 hour, 2 hour, dumalakpas sa kaupo ka lang. Pag sinay mo, bawasan ko TV ko, 1 hour lang. So ang sit time mo, 1 hour lang. Ganun din. Oo. So ano mangyayari? You'll find other ways or other things to do. Ano nangyayari? Nakakapag-exercise. Tsaka yung screen time, Mhm. no? Kasi ang dami po sa atin, scroll ng scroll. Mhm. Minsan naubos na yung oras kaka-scroll. Bawas-bawas. Hindi pa tumatayo sa kama, di ba? Number 5, turn sit time Yan. into fit time. Ayan! Oo, so habang nakaupo ka, pwede mo i-combine yung cardiovascular exercise with sedentary activity Yan that po. you already do. Technique. Sino po sa inyo gustong gumanda buhok, mga babae? Ito po technique. Pwede po kayong umupo. Tapos kuha kayong suklay. Suklay nyo po na suklay ng buhok, di ba? Pwede. Alam nyo bang exercise na yun, nagagalaw na yung mga kamay-kamay nyo, gumanda pa yung buhok nyo. Ako po, ang ginagawa ko, every time po nakaupo ako, simple sit-up ako. For example, nakaupo lang ganyan, sit up, ganyan lang po. Okay? Nakaupo yun, tayo napag-exercise. O kaya po, habang nakaupo ka, taas, baba nyo po yung paa nyo, taas, baba, taas, baba. Oh. So that's one way of exercising. Nanonood ka na rin lang ng TV. Gusto mo manood, mag-exercise. Okay, kumuha kayo ng simple na dumbbell habang nanonood ng TV. Dumbbell. O, yan. So, at least po, yung panonood nyo ng TV, naging workout. Oo, Yan. naging productive. Kaya ang Mm. ganda, no? Turn sit time into fit time. Lalo na yung may mga tao kasi hindi na Oo. talaga makatayo. Correct. May paraan pa rin po. Or try doing simple exercise, no? Yung sinabi ni Sir B kanina. Or minsan, mas maganda na mag-alarm ka or mag-set ka ng reminder at work to get up and walk few minutes every hour. Dagdag ko pa ho. Sit time. Mahilig ka mag-sit. Pwede kaya mula sa araw na to, manood ka ng TV habang nakaupo ka sa stationary bike. Pwede Ano? yun. Gusto mo manood eh. Sabot, bumili ka ng bike. Mura lang po yan. Tapos, habang nanonood, mapasin mo, nakaka 30 minutes ka ng biking, napanood mo yung gusto mong panoorin na telenovela, pero nakapag 30 minutes na exercise ka. Ito pa, mas matindi. Kung minsan sa ganda na pinapanood mo, naka-1 oras ka. Correct. So, isang simple technique lang to. It will change your life. Number 6, plan exercise into your day.
kumbaga maging intentional, no? Isama sa buhay. Set aside a specific time in your schedule to exercise and put it in your daily planner. Maganda po, balikan natin yung tip natin kanina. You move your feet before you eat. Ilagay mo sa isip mo na, hindi ako kakain habang hindi ako nag-exercise. Ano po to? Sinama mo na. Kasi po, ang pagkain kasama sa daily routine. Ngayon, mula sa araw na to, sinama mo lang yung exercise sa daily routine mo, you will be healthy. Correct. At saka maganda yung na meron ka rin kasama di ba? Okay, number 7, reward yourself. Yan. Kumbaga, set short-term goals at i-reward mo yung sarili mo for achieving them. Mag-target ka ng specific events such as road race or walk for a charity to participate in. Kasi this can help you be motivated. For example, bala ka bili na bagong sapatos, hindi ka bibili ng sapatos, hindi mo nagawa to. Bagong damit. So, ibig sabihin, gawin mong reward yung balak mong bilhin pag na-achieve mo yung mga ginagawa. Wag naman reward buffet eating. Wag naman ganun. Number 8, sign up for a class. So, kumbaga, check out the fitness course scheduled at your local gym or at nearby fitness studio. Kasi you may find that having the structure of a class, no? And a classmate. Mga ganon, and a classmate helps you learn a new activity and keeps you on track. Kasi po may mga tao, kaya mag-exercise on their own. Ako po, kaya ko mag-exercise on my own. Pero may mga tao po, hirap. Lalo, asawa ko po, mas gusto niya, may kasama siya. So, nasaan ba kayo doon? Kung gusto niya kasama, bakit kailangan niyo ng class? Punta kayo sa mga gym. Minsan, mas maganda yung mga structure dahil mas nagiging regular ang workout, naghihila sa'yo, nagiging regular po. Correct. And speaking of sign up for a class, we highly recommend that you sign up at the Power Love Lagree Fitness Studio. Alam nyo ba, it's a workout that can challenge your body in just few minutes without the pounding impact of traditional exercise. Let's watch this! Ang ganda, no? Sana lahat po sa inyo. Kasi po, may mga tao talaga hindi kaya ma-exercise dahil medyo masyadong pressure sa paa, sa kamay, sa everything. Ang Lagree po nakakatulong kasi hindi po low impact po siya, pero na-exercise yung lahat ng parte ng katawan nyo na kailangan exercise. Correct. Sobrang ganda. Subukan nyo po. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-anong dapat malaman at gawin para maalagaan mabuti si nanay at si tatay sa kanilang katandaan. Sa episode na, Matanda na si nanay at si tatay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Vic Garcia pumalik. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga kapamilya, narinig mo na ba ang salitang pag nag-retire ako, relax na ako? Pero ngayon, busy pa rin. Tagabantay ng apo, tagasagot ng family group chat. Habang tumatanda tayo, dumarami ang maintenance meds. May gamot sa umaga, sa gabi, at may pang buffet pa. That's why living benefits matters. Habang buhay ka, pwede mong ma-access ang life insurance mo if ma-diagnose ka with a critical illness. Hindi siya perang ipapamana mo lang, it's money you can use while recovering. Imagine, may sakit ka na nga, tapos iniisip mo pa, magkano ang bill? Stress? Plus sakit? Walang gustong combo na yan. With living benefits, you focus on healing, not on calculating. Hindi mo gagalawin ang pensyon. Hindi mo gagalawin ang ipon mo. The goal is simple. Protect the retirement you work so hard for.
Para kapag may unexpected, hindi panic ang sagot mo. You fight with confidence, you recover, and you still enjoy retirement with a quality of life. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Call me or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina. Hanggang sa susunod natin pagkasama. Yes, and for more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano ginagawa natin Kung dito? saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, pag-uusapan natin ng isang bagay na sobrang personal. Tumatanda na si nanay at si tatay. Minsan, dahan-dahan, minsan biglaan. Isang araw, malakas pa sila, tapos bigla na lang mapapansin nyo, bumabagal na pala sila sa kanilang Yun ang katotohanan, Mhm. ano? At dyan pumapasok ang mabigat na pakiramdam ng maraming anak. Nararamdaman nila yung love, yung guilt, yung pressure, lungkot, takot, minsan nga confusion pa. Kasi kahit gaano katanda, hindi pa rin madaling makita na humihina na ang mga magulang natin. Ang mga kamay na dating bumubuhat sa'yo o bumuhat sa'yo, nanginginig na. Oo. Minsan, ang mga paa na dating laging mabilis kumilos, mabagal na. Ang boses na dating malakas at firm, mahina na. Correct. At aminin natin ha, maraming pamilya ang hindi handa sa season na yan. Mm. May mga anak na busy, may mga anak na malayo, may mga kasama nga ang parents sa bahay, pero emotionally malayo naman. May mga tumutulong financially, pero hindi na talaga nakakausap. Sa maraming bahay po, hindi naman diretsyong sasabihin ni nanay at ni tatay na, anak, kailangan kita. Mas madalas ang linya nila ito, okay lang ako. Oh. Huwag mo akong alalahanin. Ayokong maging burden. Pero minsan, hindi yan ang buong katotohanan. Oo, kasi ayaw din niya talagang ma-burden ka, di ba? Kaya mas mahalagang pag-usapan natin ito. Kasi ang pag-aalaga sa matatandang magulang ay hindi lang to medical issue. Hindi lang family obligation. Isa itong heart issue, character issue, faith issue, at minsan, healing issue na rin. At iba-iba rin ang ugali ng tumatandang magulang. Correct. Tandaan niya, may sweet, may matigas ang ulo, may grateful, may controlling, matanda na, controlling pa, may tahimik, may madaldal, Oo. may lonely, may moody, may takot, may laging may kwento. Tapos may part 2 pa agad. Kahit ano hinihingi mo, ganito nangyayari sa ating mga magulang. Iba-iba po, tandaan niyo yan. Oo, at gusto naming maging honest tayo, no? Maganda ang caregiving. Maganda yun. Nakalagaan Oo, natin magulang nakalagaan natin. mo. Pero nakakapagod. Totoo din yan. Pwede mong mahalin ng totoo ang parents mo at mapagod pa rin. Oo. Diba? Pwede kang grateful at frustrated at the same time, no? Pwede kang willing tumulong, pero minsan, gusto mo nang umiyak kasi pagod na. Ang dami nating kaibigan ganyan. Hindi ka masamang anak kapag nararamdaman mo yung mga sinabi ni Mama Abilin. Tao ka. Ang tanong, paano mo haharapin ang season na ito ng may katalinuhan, Yes. na may lambing, pero may boundaries at may grace? Kaya alam mo, mga kapamilya, today, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa chores and check-up, di ba? Pag-uusapan natin kung paano mag-alaga ng maayos, paano magmahal ng hindi minamadali, paano mag-honor ng hindi nagiging controlling, paano maging present, no? Habang may panahon pa. May isang simpleng story po, si isang lola po na laging sinasabing, okay lang ako. Pero bawat gabi, hinihintay lang pala niya na may isang anak niya ang tumawag kahit 5 minuto. Oo. Hindi niya hinihingi hindi siya humingi ng marami pera. Oo. Hindi siya humingi ng regalo. Boses lang ng anak ang hinihintay. Grabe, no? Kasi minsan iniisip natin parang ang daming dapat ibigay, pero boses lang pala. Ang lesson doon minsan, ang pinakamalaking pangangailangan ng matatandang magulang ay hindi bonggang-bonggang tulong, kundi maramdaman na hindi sila nakakalimutan, na hindi sila extra lang, na mahalaga pa rin sila sa iyo. Ayon sa National Institute of Aging, many older adults experience changes in mobility. Alam niya, Oo, yan. memory, hearing, vision, social life as they age.
those changes can affect independence and daily life. Kaya hindi pwedeng puro assume lang tayo mga Correct. anak. Kailangan tayo magmasid intentionally. Totoo yun, ano? At ayon nga sa CDC, social connection is linked to better health and well-being. Kailangan nila ng social connection while loneliness and isolation can affect older adults negatively. Ibig sabihin nito, mga kapamilya, hindi maliit na bagay ang simpleng pagdalaw, pakikinig, Mm-mm. at pag-check on them. O, kamusta ka na, tay? Kamusta ka na, nay? Good news! Araw na to, pag-uusapan po natin ano dapat malaman at gawin para maalagang mabuti si nanay at si tatay sa kanilang katandaan. Sa ating episode na, Matanda na si nanay at si tatay. Number one. Number one, prepare early, Mm-mm. not only when there is a crisis. Totoo yan. Maraming pamilya ang hindi handa sa katandaan kasi ng kanilang mga magulang. Kung minsan naghihintay sila ng emergency bago kumilos. Kaya tuloy, panic ang nauuna bago wisdom. Yan, totoo yan. Growing old is unavoidable. But growing old unprepared is a burden you can begin reducing right now. Ibig sabihin, Correct. talagang tatanda. Pero pag hindi nyo napagandaan, laking problema. Pero pag pinagandaan nyo, mabawasan ang problema. Ang tanong, are you lovingly preparing Mm-mm. or just hoping na sana walang Malabo mangyari yun. serious? Malabong Oo. hindi tumanda ang nanay tatay mo. Mangyayari yun. Or minsan inisip mo, sana walang mangyari anytime soon, Mm-mm. diba? Hope is good, but hope is not a plan. Correct. Kaya gusto po namin ilapit sa inyo ang practical na linya. The best time to prepare for a storm is before the rain starts. Ganda niya. Diba? Practical application. Okay. Alamin ang mga medication, doctor, emergency, contact, legal papers, mobility needs, ang magulang mo, transportation option, and home safety concern. Kasi darating at darating yan. Yes. Hindi pa nangyayari, gawin nyo lang. Huwag sa gitna ng panic mo, alamin ng lahat yan, malahirapan ka. Correct. So, dapat advance talaga. Example, alam mo ba bukas o alam mo ba kung saan ang importanteng dokumento ng parents mo? Sino ang tatawagan? Anong gamot ang iniinom nila? Sino ang available na bang mag-drive? Yan. Kung hindi mo pa alam, panahon na para ayusin mo yan. Number 2 tayo. Number 2, help with dignity, not with control. Ito, critical po. Oo, napakahalaga nito Ang matatandang magulang, kahit na nanghihina na, gusto pa rin nilang maramdaman yung nire-respeto sila. Totoo yan. May mga anak na helpful nga. Pero bossy naman. Oo. Naku, baka ikaw to, makinig ka. Concerned nga, pero parang ang dating, minamanage ang magulang nila. Hindi minamahal. Oo, parang ito gawin mo, ito gawin mo. Hindi, di ba? Ang tanong, kapag tumutulong ka ba, nararamdaman pa ba ng parents mo na mahal mo sila? O para bang hawak at kontrolado mo sila? Kasi magkaiba po yon. Ang isa may honor. Yes. Ang isa may pressure. Ito nga yung sabi ni Mother Teresa, naalala ko to Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Kumbaga sa pagtulong sa elderly parents, ang tone mo ay bahagi po ng pagmamahal. Okay, practical application tayo. Offer help gently. Yes. Ma, tulungan ko na po kayo. Tay, samahan ko po kayo. Nay, ako na lang ang gagawa niyan, di ba? Pa, pagawa na natin yan sa apo nyo para matuto siya. Oo. Example, kung mabagal si nanay maglakad, ito pa isang example, di ba? Huwag mong hilangin. Halika, malilay tayo. Na parang late na kayo sa airport, di no. ba? O parang aso, di ba? Next time, isama na sa plano na mabagal talagang maglakad si nanay. So, ano gagawin mo? Habaan ng yung allowance. Oo, umalis ka ng maaga para hindi kayo nag-aapura. Kung si tatay naman ay nahihirapan ng magbukas ng bote, napasilipan ko yan. Next time, bago mo iabot yung bote, buksan mo na para hindi niya na maramdaman na hina siya. So, hindi yung inabot mo, ay, hindi niya pala kaya, hinaan niyo na. Hindi po gano'n, dapat buksan mo na, abot mo na, wala na problema. So, kumilos din tayo at magsalita ng hindi natin dinidiin ang kanilang katandaan at kahinaan. Ganda po yan. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global Thick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy, pag-usap sa topic natin sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. We often wait for big moments to live with purpose. But God often works through small, faithful steps. Showing up on time, keeping your word. Doing your best even when no one applauds. Small obedience today can create great significance tomorrow. Don't underestimate what God can do with a willing heart. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat. For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. And a big shout out to Tito Gimo and Tita Terry Moreno. And of course, again, happy birthday kay Tita Carmel. Nagpunta ako dyan sa Silmar at lahat ng mga tita, beautiful there. Shout out po sa inyo. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot na tanong na ano ang dapat malaman at gawin para maalagang mabuti si nanay at si tatay sa kanilang matanda. Sa ating episode na, matanda na si nanay at si tatay. O, repeat tayo. Number 1. Number 1, prepare early, not only when there is a crisis. Number 2, help with dignity, not with control. 3 na tayo. 3 na tayo. Speak patiently, especially when they repeat, resist, or change. Ayan, ang maganda po, problema po, lahat po yan, normally pag tumatanda na, Oo. ganyan nangyayari. Kasi di ba, totoo yan, kapag tumatanda na ang parents, may repetition. Di ba? Ano nga ulit yun? Yeah. Or may fear, may resistance. Ayoko niyan. May pagbabago sa ugali at minsan may confusion. So, doon nasusukat ang pasensya mo. Yan, anak, mapapasensya mo. Totoo, kapag paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang kwento, o paulit-ulit ang consent, mabilis mapikon ang mga anak. Oh, nasabi mo na yan nakwento mo na yan pakinggan mo na lang, di ba? Pag-isipan mo ito, kapag ang parents mo ay mabagal, makulit, o paulit-ulit, ano ang nararamdaman mo? Compassion ba? O irritation? Test yan. To always have compassion. Kailangan natin palagi may compassion. Rather than irritation, always remember, your parents were very patient with you when you were young. Oo. So, pag naisip mo, maubusan ka na ng pasensya, ay, pinagpasensyaan ako ng nanay at tatay ko, makulit ako, magpapasensya. Correct. Di ba ang ganda nun? Parang naisip mo, ibabalik ko lang to sa kanya. At mula sa Proverbs 15, ang sabi, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kumbaga, hindi lang ito para sa away. Pwede rin ito sa caregiving. The tone matters. Kaya kung minsan po, mapapansin niya, bakit mainit ang ulo ni nanay? Kung minsan kasi yung dating ng pananalita natin, di maganda. Oo. Kaya umiinit din ang ulo nila. Pero pag gentle po ang pananalita natin, nahahawahan din natin Oh, sila. practical application. When dealing with your old parents, be intentional. Magbaon ka ng maraming pasensya. Yun lang, may problema. May Oo. pasensya ba sa Amerika? Sa Pilipinas, marami pasensya. Oo. Ano yun, Joke lang yung biscuit. kinakain? Oo. Ibig sabihin po, bago ko lumapit, lagay mo na sa isip mo, pasensya, pinagpasensya na ako ng nanay at tatay ko ng bata ko. Magpapasensya. So, pagdating mo kay nanay, kahit gaano kakulit yan, kaya mo yan. So, bago mo sila kausapin, paalalahanan mo yung sarili mo na hindi na sila katulad ng dati. They need extra grace. They need extra patient. Kaya kapag ginawa mo to, mahaba ang iyong pasensya, no? At hindi ka na maiirita. Ganda po. Ano? Example, kung mataas ang boses ni tatay, kumisa nangyayari yan. Oo. Babaan mo boses mo. Kung irritable si nanay, unawain mo. At huwag mag-side comment. Kumisan niya. Pagtalikod mo, may sinasabing tingin mo, dingi nanay at tatay mo, hindi na dinig. Sometimes your calm voice is one of the greatest form of love and care. Totoo yan, no? Number 4, care for them without losing yourself. Yan. Ito, napaka-critical po rito. Makinig kayo mabuti. Dito po sumasabit ang marami pong anak. Kasi ito yung kailangan marinig ng maraming anak, ano? Hindi mo mamahalin. O, mamamahal ang mga mamamahal ang parents mo kung unti-unti ka nang nawawala sa sarili mo. Kasi po, napakahirap pong magmahal kung irritable ka na. Nainis Pagod ka na. Oo. Inis ka na. Ubus ka na. Wala paano haba pasensya mo? Wala ka ng pasensya sa sarili mo. So, napaka-importante po ditong tip na to.
Oo, may mga anak na sobrang faithful sa Totoo pag-aalaga. yan. Pero silently collapsing at pagod. Kaya dito pumapasok yung exercising. No, na dapat i-strengthen mo yung sarili mo kasi dadating ang panahon, kailangan kanila. No? Kulang yung iba sa tulog, so matulog ka. Naiirita na ang asawa at anak, wala pang energy. Tapos, guilty kapag napagod. Totoo po. Yun po ang problema po. Kasi nangyayari, nauubos lahat ng lakas natin emotionally, physically, emotionally, mentally, pag-aalaga. So, bigla na lang, mag-snap ka. Oo. Ito, masakit. Kung minsan nag-snap ka mismo sa nanay mo. Kung minsan naman, hindi sa nanay mo. Sa anak mo. Sa asawa mo. So, ngayon ang problema mo, hindi lang nanay mo, pati anak mo. Problema po yun. Pag binigay nyo, sobra-sobra na hiwala na kayo. Correct. Ito ang tanong na dapat mong seryosohin. Sa pag-aalaga ng parents mo, okay ka pa ba? O unti-unti nang nauubos at gusto mo nang sumuko? So, napakaganda pong tanong yun kasi kailangan malaman nyo kung nasaan na kayo. Kasi para kung medyo sobra di nyo nakakayanin na mag-explode na kayo, baka kailangan nyo ng tulog. Okay? Kung kaya nyo po, walang problema. That's the most important thing you need to understand. You cannot give what you don't have. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit ako I do self-care. Kasi self-care is never a self-act. Sabi ni Palmer yan. It is simply good stewardship. Tandaan mo, you cannot give what you don't have. Ulitin ka po, kung sagad ka na, ano pa maitutulong mo sa mga magulang mo? Yes. Take time to rest. Resting is not laziness. It's wisdom. Oo, isa sa application dito, rest, ask for help, protect your sleep, mag-exercise, care for your own health, keep your marriage healthy. Yes. Diba? Na hindi yung tumutulong ka pero nag-aaway kayo mag-asawa. No? Keep your spiritual life alive. Yan. The more you take care of yourself, the more you can help yourself and move to take care of your parents. Napakaganda po nun, ano? So, napaka-importante po. Huwag lang bigay ng bigay. Kailangan tumatanggap din kayo. Hindi kailangan sa magulang tumanggap, pero tumanggap sa iba, sa simbahan, sa asawa, sa anak. Ang dami pong pwedeng paraan para makatanggap, para maipamigay natin. Correct. Okay lang magpahinga, okay lang magsabi na kailangan ko ng tulong, okay lang umiyak, okay lang humingi ng suporta. Kumbaga, be honest, no, na pagod ka rather than nagkakaroon ka ng hidden resentment. Step number 5 tayo. Number 5, share the load. Yeah. Don't make one child carrying everything. Ganda po Ito yan. yung malaking issue sa maraming pamilya. Isang anak lang ang kadalasan na sumasalo. No, siya ang taga-bantay, taga-bili, taga-check up, taga-emotional processing, taga-follow up, taga-tanggap ng reklamo Nako. ng lahat. Siya lang taga. Yes, and usually that child gets tired. Irritable, unappreciated. Problema. Kaya ito ang isang tanong, sa pamilya ba ninyo, shared ba ang caregiving sa magulang or may isang tahimik na bayani na ubos na, di ba? Pagod Pero na. tuloy lang dahil wala namang ibang sasalo. Habang nakikinig po kayo, umaaray po kayo. Kasi kumisan po, yan po totoong nangyayari. Para sa maraming pamilya. Kasi marami ang may opinion, pero iisang actual na gumagawa at tumutulong. Oo. Daming sabi-sabi ni ate, ni kuya, ganito. Pero isa lang naman ang talaga nagtatrabaho. Sabi nga ng isang quotation na alala ko, caregiving is too big for one heart to carry Ano, alone. yan. Di ba? Kahit gaano kabait ang isang anak, may limitasyon din ang So, kanyang practical kalakasan. application tayo. Have an honest family meeting or conversation. Yes. Yung magkakapatid, yung mga involved, mag-meeting kayo. Divide the task. One can handle appointment. One can handle financially. Kung hindi mo kayang bigyan ng financial, at least service ka. Ikaw yung Yes. bibisita, ikaw yung maghahatid, ikaw yung magdadala. Ibig sabihin, kahit wala ka, pera, may maitutulong. Oo, yung iba, one can manage medication reminder, one can check daily, di ba? Wag lang let me know if you need anything. Naka- Di ba? Kasi masyadong generic yan eh. Kumbaga, be specific. Ako na sa Tuesday, ako na sa gamot, Yeah. ako na sa doctor calls. Shared care is wiser care. Dilihan ko lang po, may mga pagkakataon talagang wala kang pwede ibigay. Pero pwede ka naman mag-text. Oo. Ikaw yung tagatawag kay nanay every 5 o'clock. Magpaalala ng gawin. Ibig sabihin, may magagawa ka na pwedeng makatulong sa burden sa pag-aalaga ng mga magulang. Ganda, no? Mamaya, tutuloy natin ating usapan kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para maalaga ang mabuti si nanay at si tatay sa kanilang katandaan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglubad. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Rick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para maalagaan mabuti si nanay at si tatay sa kanilang katandaan. Sa ating episode na, Matanda na si nanay at si tatay. Hindi kayo. Sabi natin kanina, number 1, prepare early, not only when there is a crisis. Number 2, help with dignity, not with control. Number 3, speak patiently, especially when they repeat, resist, or change. Number 4, care for them without losing yourself. Number 5, share the load. Don't make one child carry everything. Number 6, express your love before it's too late. Naku, ganda po nila. Say, I love you, thank you, or I'm sorry. Alam niyo kapamilya, dito sa itong step na to, maraming anak ang malalim ang love. Pero late itong napapakita, di ba? And that is one of the saddest things in life. Totoo po yan. Ibang mahal mo, pero hindi naman naramdaman ng Oo. nanay mo. Namatay na nanay mo, hindi niya naramdaman. Pero ikaw, alam mo, mahal na mahal mo siya. Oo, kasi alam niyo sa totoo lang, some people, they give the best tribute only at the funeral. Ang ganda ng words, no? But the parent never heard them while alive. Masakit po yun. Sana huwag niyo pong pabayaang mangyari sa inyo yan. Gawan niyo po ng paraan maramdaman ni nanay niya, di tatay, pagmamahal niyo, now na. Oo, eto ang tanong na gusto namin ilagay sa puso mo. Sa mga ginagawa mo, sinasabi mo ngayon sa parents mo, nararamdaman ba nila ang iyong pag-aalaga at pagmamahal? Gandang tanong po yan. Ano kaya ang sagot niyo? Hindi ko po alam. Kailangan baka mula sa araw to. Start saying I love you more often. Yes. Kung medyo nagkamali ka, say I'm sorry. When was the last time you say thank you? Baka kaysa sa makamisan sa ginagawa niyo to, galit, pagkainis, ang kanilang nararamdaman. Masakit. Oo, gusto naming sabihin sa inyo yung quote ni William Arthur Ward. Sabi niya, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Huwag mo itago yung appreciation mo hanggang huli na ang lahat. Ibig sabihin, diba? may regalo ka ibibigay sa nanay mo, hindi mo naman binigay, so baliwala. Ganon din po yung, you're thankful to your mother and parents sa lahat ng ginawa nila. But never mo sinabing, Mommy, Daddy, thank you. Oo, say the words now. Say thank you or i-celebrate mo ang birthday ng nanay mo. Nagbanggang-bangga never before. Oo, bonggang-bongga. Oh, thank you. I love you. I appreciate you. I honor you. And remember what you did for me. Parang sinasabi mo, alam mo na, I remember what you did for me. Simple lang yan, pero powerful. Ito po, example, tell your father, Tay, thank you for working hard for the family. Dahil doon nakapagtapos kami lahat ng pag-aaral. Tell your mother, Ma, thank you for carrying all this problem sa pamilya. Every time may problema, kayo pong sumasapo, kayo pong palagi nandyan sa lahat ng pinagdaanan ko. Lalo na ako, dami ko kalokohan sa buhay. Sabihin mo yun. Isa-isa ito lahat ng kalokohan mo. Pero, pinagpasensya ka na nanay at tatay. And even your parents are not expressive. May mga Make ganyan. an effort to be expressive. Kasi may mga nanay-tatay na ayaw naman mag-express. Ayaw mo payakap, Oo. ayaw magpakis. Kiss mo pa rin. Yakapin mo Oo, pa rin. let them hear the love while they can still hear. Number 7. Number 7, bring your parents, your fears, and your fatigue to God. So, pagpe-pray mo yung parents mo, yung takot mo, at yung pagod mo. Lahat. Correct. Alam niyo po, ito yung pinakamahalaga di ba? Kasi caring for aging parents is not just physical work. It's emotional and spiritual work. Totoo po yan kasi minsan ang pinakamabigat dito ay hindi lang yung caregiving physical task, Oo. kundi yung feeling mo na tumatakbo ang oras, nagbabago ang panahon, humihina sila at wala kang magawa para pigilan ito. Hindi mo naman pwede sabihin, oy, pause muna yung time, di ba? Ito ang tanong, are you carrying this season with God or are you carrying it only with worry, guilt, and your own strength? Ganda pong tanong yan at sagutin niyo pong mabuti. Habang inaalagaan niyo ba ang magulang niyo, are you carrying it on your own o Oo. hinihingi mo yung tulong ng Diyos? Ang hiling po namin, isama niyo po ang Diyos sa pag-alaga. Sabi nga ng Psalm chapter 71, do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Ganda po tanong po ang paalala po nun. At ano po, apply po natin ito. So what do you need to do kung meron kang magulang na alaga? Number, pray for your parents by name. Correct. Pray for patience for yourself. Pray for wisdom. Pray for strength. Pray for tenderness. Pray for provision. Pray for healing. Pray for your own heart
Correct. Hindi lang yung siya lang pinanalangin mo, pati ikaw, di ba? Example, pray like this, Lord, teach me to care for my parents with honor, with patience, with truth, and love. Pwedeng help me not to be ruled by guilt or fear. Give me strength for today, kailangan ko to, and wisdom for tomorrow. At hindi po one-time prayer yan. You might need to pray that prayer Oo. every day. And I tell you, yung pag-aalaga sa magulang niyo, hindi na ho ganun magiging mahirap. Dadalhin ho, and maybe it will become a pleasure. Oo. Alam niyo po, kapamilya, one of the deepest assignments many of us will ever have is learning how to honor well the people who once cared for us. Especially when they are no longer as strong as they used to be. Mahina na sila eh. At gusto po namin iwan sa inyo at sa puso niyo ito pakinggan niyo mabuti. You don't have to do everything perfectly to love your parents. Pwedeng magkamali ka, okay lang yan. But you do need to be present, Correct. to be honest, respectful, and intentional. Small acts of faithfulness, faithful love is more than dramatic promises. Dahil mo Oo. sinabi, please do that. Oo, dami sinabi, hindi naman nagawa, di ba? If your parents are still with you, kung kasama mo pa, cherish this season. If they are slow down with them. Yes. If they repeat stories, pakinggan mo lang. If they need help, help with honor. If they are lonely, show up. If Diba? they are difficult, may mga magulang po ganyan, dala po ng katandaan, keep your dignity and your compassion. If you feel tired, bring that tiredness to God. He sees the caregivers. He sees the tired child. He sees the aging father and mother. Yes. He sees the fragile mother. Nakikita po ng Diyos lahat yan. At bago po tayo magtapos, ito po ang tanong. I want you to carry this in your heart. If your mother and father could describe the way you care for them right now, would they say that they feel managed or would they say they feel loved? If the answer to that question na hindi mo gusto masakit, Oo. huwag ka magalit. Don't be offended. Let it wake you up. Baguhin mo ang pagtrato sa kanila Yes. at baguhin mo ang pagpapadama na yung pagmamahal before it's too late. Kasi sometimes, alam nyo, love is not missing eh. It's needs to be expressed better, softer, wiser, and sooner. And maybe that sooner is today. Correct. Recap lang natin ng mabilis, ano, ang ating pinag-usapan kung ano dapat malaman at gawin para maalagaan mabuti si nanay at si tatay sa kanilang Sa katanda. ating episode na, matanda na si nanay at matanda tatay. Number 1, prepare early, not only when there is a crisis. Number 2, help with dignity, not with control. Number 3, speak patiently, especially when they repeat, persist, and change. Number 4, care for them without losing yourself. Number 5, share the load. Don't make one child carry everything. Number 6, express your love before it's too late. Say, I love you, thank you, or I'm sorry. Number 7, bring your parent, your fears, and your fatigue to God. Mga kaibigan, one of the deepest assignment many of us will ever have is learning to honor well the people who once cared for us, especially when they're no longer as strong as they used to be. At gusto po namin iwanan to sa inyo. You don't have to do everything perfectly to love your parents well, but you do need to be present, honest, respectful, and intentional. Tandaan niyo po, small acts of faithful love matter more than dramatic promises you never keep. If your parents are still with you, cherish the season. If they're slow, slow down with them. If they repeat stories, listen again. If they need help, help them with honor. If they're lonely, show up. And, kagaya ng sabi namin kanina, if they're difficult, keep your dignity with compassion. If you feel tired, bring your tiredness to God kasi nakikita ka niya kahit nasaan ka man. And He sees the aging father, ha? He sees the fragile mother. Sana po marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan ngayon at sana po i-apply po natin to sa ating mga magulang. Okay? Yes, closing prayer tayo. Pray tayo. Amang nasa langit, maraming pong salamat sa lahat po ng pinaliwanag niyo po sa amin, lalo na po sa pag-aalaga sa aming mga magulang. Dalangin lang po namin, patuloy kami humingi ng tulong sa inyo, patuloy kami humingi ng lakas sa inyo as we do all of this with love and gentleness. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Tulungan niyo po kami na magampanan ang mga dapat naming gampanan.
Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod na rin. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Victor C. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo.